Sige, talagang natin. Doon tayo kaya. Mami. Yan. So, dito tayo sa ating lesson po sa The Crucified Life. Okay? Pinag-aaralan po natin yung about sa pagiging crucified life. Pastor, ano ba yung crucified life? Okay, hindi yan yung literal na magpapako ka na to. Kundi yung buhay po natin, dapat pinapatay natin yung mga bagay na hindi na tama sa harap ng Panginoon. Okay? So, ano talaga, sa buhay Kristiyano natin, mayroong mga sakripisyo po. And yung sakripisyo naman na yan is para naman sa ikabubuti natin. Dati, umiinom ka. Ngayon, dahil Kristiyano ka na, hindi kayo inom. Pwede kang tuyahin na mga dati mong mga kaibigan. Pero, at least, yung pangangatawan mo, may ingatan naman. Kung meron mga binabawal si Lord sa atin, na kung saan, para naman sa ikabubuti natin, hindi naman lagi, yung mga magulang ba, pag may binawal kayo sa anak nyo, para ito sa kanila, no, magana. Kung may binabawal sa atin ng Panginoon, para lagi yan sa ikabubuti natin. Kaya ngayong bansang Israel, dahil sila yung God's chosen people na piniling mga tao ng Panginoon, kasi meron sa pangako kay Abraham. Kaya nga isa sa mga utos sa kanila is hindi pagkain ng dugo, kinokopya-kopya ng mga iba-ibang religion. And kaya nga hindi sila kumakain ng gano'n, iyan ang ng Panginoon na noon pa lang,
may bakterya talaga yung pag kinain ka ng tuyo eh. Sa lalo yung dumaan. Eh, masarap eh. Di ba po? Eh, lalo na yung tiempo, ganyan, sisig, baba, lechon, ay naman, yan yung mga langit ng pagkain na, siguro yung mga yakin sa langit, lechon, sa langit, hindi ka naman problema. Pero, yun nga po, binawal yan ng Panginoon sa atin para maingatan tayo sa kanila, ano po. And ngayon, wala naman sa atin bilang isang Kristiyano, wala na sa atin yung bawal-bawal. Kung yung hinahin sa iyo is, yan yung kainin mo natin, pasalamat natin sa Panginoon. Pero na yung palaya kasi may allergy sa iyo. Ay, biro lang. Biro lang na po. Okay, so dito tayo sa number 30. Sa slide 30 po tayo. Konting review lang tayo ng last na napag-aralan natin. Eh, kung Kristiyano ka na, meron daw tayong conflict. Okay? Yung conflict po natin, meron tayong dalawang tao sa loob natin. Para siyang dalawang aso na nag-aaway. Yung isa maputi, yung isa maitim. Halimbawa natin maputi sa kabutihan, yung isa sa kasamaan. Meron tayo yan, pag Kristiyano ka na. Ngayon, kung sino yung matatalo dyan, nakadepende sa'yo. O makilimbawa tayo, pinakain mo yung puti ng chichirya. At yung isa, puro dog food. May vitamins pa. Pag nag-away yan, sino mananalo? Yung may dog food, yung may itim. O kung yung may itim naman, pinakain mo ng chichirya, yung isa, dog food, liempo, steak. Social, no? Yung steak, pinapakain mo sa aso mo, no? Meron akong ibang marinig. Ginagawa, pinagluluto pa yung aso, social, no? Okay, nakadesign pa ba? Yun, masosyal, nakadesign pa. No? Bago, ikikilala mo yung aso, tsaka kainin niya, di ba po? Pero pinakain mo ganon, yung maputi, lahat ng masustansya, yung sa itim, lahat ng chichirya lang. Pag nag-away, sino mananalo? Maputi. Ganun din sa buhay Kristiyano natin. Meron kang dalawang nature. Yung isa unsaved man, na po, o yung dating flesh po natin, yung natural man natin, na kung saan gusto, yung mga bagay na pangsanlibutan. At meron tayong pangalawang man, ito naman yung pag-uusapan natin. Letter B, Eucharia. Sa slide 36. Slide 36 po tayo. Sabi niya dito, the saved man po. The saved man. Slide 36. 36. 36. Ano yung kapit niya? Okay, 35. Ano yung 35? Yan, okay. So, advance ng isa doon. Ano po? So, sabi niya, the saved man. When we are saved, we do not lose our old nature. Pag Kristiyano ka na, hindi pa rin mawawala yung flesh mo, yung kagustuhan ng laman mo. Kaya nga, hindi kayo tataka, nagkakasala pa rin tayo. Kasi may gusto pa rin yun eh. Gusto mo na. Marami tayong gusto. Okay? Sabi niya dito, the Bible teaches that the spiritual has two nature, the old sinful Adamic nature. Tinawag tong old sinful Adamic nature, received through natural birth and connection to Adam. Romans chapter 5 and verse 12. So, Romans chapter 5 and verse 12. Okay, basahin natin doon na sabay-sabay. Nandiyan po ba? Okay, ready? Go! As by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sige, manalangin muna tayo bago natin magpatuloy. Panginoon, salamat po sa binigay niyo po ng pagkakataon, makapagbahagi po ng Bible. Tulungan niyo po yung bawat isa. May mapapalitan po namin, makatulong po sa amin po, Lord, sa aming pong buhay Kristiyano, na lalo po, Lord, maging malapit po kami sa inyo. Panginoon, yung diablo, yung demonyo niya, tanggalin niyo po sa lugar po na ito, na lagi po magbibigay ng distractions, Lord, at antok sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, kung ano yung mapapakinggan, ng sa puso, ng sagwari namin sa aming pagbuhay. Purihan po kayo, Lord, sa lang ng bagay po nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so sabi niya po dito, yung binasa natin kanina, sabi niya, wherefore as by one man sin. Sino yun? Si Adan. Dahil nagkasala si Adan, sabi niya, pumasok na yung kasalanan, death by sin, so lahat tayo papunta sa impyerno, at lahat ng mga
Dahil lahat tayo, galing kay Adan, lahat daw tayo ngayon, yung kasalanan na nasa dugo ni Adan, pasa-pasa. Para nakuha natin lahat yan. Kaya ngayong bata, tuturuan yung, meron ba sa inyo, tinuruan kayo ng sinungaling? Yung mga magulang nyo, sabi yan, nak, magsinungaling ka? Meron ba? Tinuruan kayo ng sinungaling. Tinuruan kayo ng nakaw. Tinuruan kayo sumagot sa kanila. Yung lumalaban. Tinuruan tayo. Pero hindi nyo nakita, matutunan natin yun. Okay po. Hindi namin pag ano. Sabi. Ano ba yun? Papapaluin ko nun siya. Kasi bakit? Tinuruan ko siya. Huwag ganun ka. Okay. Tinuruan bang gano'n? Hindi, di ba? Automatic, natutunan, no? Sana hindi na po yan, no? Dahil yun sa sinful nature. Kaya dahil sa kasalanan na nagawa nila, pag-disobey, ngayon yung kasalanan pumasok sa ating lahat. Okay po? So, meron tayong old sinful Adamic nature. Next po, sabi niya dito, and the new spiritual divine nature received through His new birth and connection to Christ. So, meron daw tayong old nature at meron tayong new nature. So, complete natin itong comparison na to. May picture tayo dyan. Kita niyo po? Ayun. Okay. So, merong item, merong maputi. Ang old nature, tinawag yan sa Ephesians, kung saan natin panahon yun. 4 verse 22. So, Galatians, Ephesians, Philippians. So, Ephesians tayo. 4 verse 22. Ephesians chapter 4 verse 22. Okay, sabi niya po dito sa Ephesians 4:22, that he put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So, tinawag po siyang old man. Okay? At yung sinabi ko pala, no? Sorry. So, ito po tinawag na old man. At yung dito sa new nature, tinawag po siyang new man. Okay? Nandito kasi nakasulat yung answer. Hindi ko yung parang pinag-roll ko yung answer dyan. At tinawag rin po siyang tama, corrupt. Tinawag siyang corrupt. At yung new man, tinawag siyang sa Ephesians chapter 4 verse 24. Okay. Okay? Kusayin natin sabay-sabay po para papagising, no? Inaakot natin iba eh. Pero kanina nagiging, hindi nanda tayo ba, kukunin na, yung nga naman, yung kunin mo nga naman, no? Tapos sabay po iba to, no? Nga naman, no? Mauutak na. Okay, so verse 24, pakibasa mo, ready, go. And that we put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So after God is created in Righteousness. yun, tama na. Tatalino ko na ito. Mga cum laude. Okay, so next. Tinawag po siyang created in righteousness. No? Sa new man, new nature, pag Kristiyano ka na, meron kang bagong nilalang. Ano po? Na kung saan ito ay matuwid. So, mangyayari po, kaya hindi nyo na nararamdaman minsan, gusto mong gumawa ng mali, gusto mong pumatol, pero meron nagsasabi sa loob-loob mo, huwag na, Kristiyano ka na yun. Okay po? So, meron naglalaban. Kaya nga doon yung isang pruweba na malalaman mo, may Kristo ka sa puso. May nagsasabi sa loob mo. Alam mo mali, gusto mong gawin, pero meron pumipigil sa'yo. Okay po? Okay, tuloy natin. Next tayo. Sabi niya po dito, tinawag siyang, it is the Adamic nature sa Romans. Balik tayo na Romans po. Chapter 5 and verse 12. Romans 5:12. Binasa natin kanina, no? So sabi niya, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So tinawag siyang Adamic nature, at sabi niya dito, sa 2 Peter chapter 1 and verse 4, yung new nature, tinawag naman daw siya, ano sabi dyan? 2 Peter chapter 1 and verse 4. So ginagawa natin itong ganito para gumagana yung isip natin po, no? Lalo na yung mga ganito, hapon na eh. 2 Peter chapter 1 and verse 4. Nandiyan po ba? Okay, pakibasa, ready, go.
tinawag rin siyang Amen. Tama. Divine o banal na nature. Ako. Ayan, naniniwala naman ako bawat isa dito. Wala naman kayong kagusto na antukin kayo. Di ba? Meron ba? Gusto naman church, di ba? Pero naantok. Kasi bakit? Naglalaban eh. Gusto naman church. Gusto makinig. Pero di ba? Naantok. Lumalaban to eh. Lumalaban to. Yung flesh mo. At pero gusto naman ng spirit. Wala naman kasi, naniniwala ko, wala naman dito na gusto mong matulog sa church. Pero ba? Kasi kung gusto mong matulog sa church, nagdala kayo ng unan. Saka kayo ng unan, saka pupot. Kaya ay, yun pala. Unan na lang. Di ba po? Tama? O kaya yung nilalagay sa mata pag matulog ko. Ba, nagdala kayo nun. Di ba po? Pero naniniwala ko, bawat dito, gusto mong makinig. Pero may lumalaban eh. Yung antok. Yung physical. At yung physical, gusto niya magising naman, yung physical, gusto niya entertainment. O pero kung lahat na dito, sabi ko, sige, afternoon service natin, manood tayo ng K-drama. Ay! Pastor, next episode na, patagal na. Ayan, nag-ads pa tuloy. Naniniwala ko, gising kayo lahat. Tama po? Tapos yung bida pa, si Chang Gungju. Pupogi pa. Oh. Nakuha niya po? Gising ka nun. Buhay na buhay ka. Kasi king drama yun. Kasi gusto ng flesh mo yun. Nakuha niyo po? Maglalaban kasi yan. Yung flesh at saka sa spirit natin, yung old at saka yung new nature po natin. Ngayon, yung new nature, tinawag rin po siya, it is born of God. Ba? Gusto makasagot. No? It is born of God. Sabi niya, dito naman din, sa next, it has no, tingnan natin, Romans 7 and verse 18. Romans 7:18. Okay, nandiyan po ba? Sige, pakibasa po. Ready, go? For I know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing, for to will is present with me. But how to perform that which is good I find not. In-explain niya na mabuti. Sabi niya, alam ko sa sarili ko na itong flesh ko na ito, okay po, it has no galing, tama na naman, no? Okay, sabi na. Wala daw kagustuhan yung sarili ko na gumawa ng tama. Kasi sabi niya, for to will. Gusto naman eh. Gusto mo naman gumawa ng tama eh. Pero sabi niya dito, but to perform, hindi mo ma-perform, hindi mo magawa ng tama. Kasi bakit? Lumalaban to eh. Nahihirapan eh. Di ba po? So sabi niya dito, wala daw good thing. At tapos sabi niya dito sa new nature naman, it blank sin. Okay, tingnan natin yan. 1 John chapter 3 verse 9. So, dahil natin binubuksan ng Bible ako. 1 John chapter 3 and verse 9. Okay, isip niya. Tingnan natin kung alam niyo sa dito. 3 verse 9. Mapalibasa ko. Ready? Go! Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Jeff, kami isama mo si Sir John Martin. Okay, so sabi niya dito, it Commit. tama, cannot sin. It cannot sin. Okay. Okay, hindi niya daw hindi niya kayang gumawa ng kasalanan. Bakit? Banal siya eh. O, merong kabanalan sa new nature natin. Okay, tama naman, di ba? John chapter 6, tingnan natin. Okay, John chapter 6 and verse 63. John chapter 6 verse 63. Ito mo ba? Okay, pagbasa, ready, go! It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yan, yung old flesh naman natin, old nature natin, it profited. Nothing. Okay, good. Next. It profited nothing. No po. Walang nagagawang tama itong flesh po natin. Dito naman tayo balik sa new nature. It is blank in knowledge.
Tignan natin po yan sa Colossians chapter 3 verse 10. Okay, Colossians. Basta tayo na binubuksan na Bible. Ayun yun, nagising kayo, naghahanap kayo ng Bible sa Bible. Ng Colossians chapter 3 verse 10. Okay, sabi niya dito, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So it is renewed. Naku, ano yung renewed? Diba yung pag sa lisensya, na-expire na, nagagawa? Yan, pinapa-renew. Pagbabago, binabago. Naku, so tayo, sa spirito naman, binabago. Ngayon, maglalaban lagi yan. Naku, ang buhay Kristiyano natin, may old nature ka, may new nature ka. Yung old nature, walang nagagawang tama. Ang new nature, may ginagawang tama, hindi nagkakasala, at lahat ng paraan para nagkaroon siya ng pagbabagong isip, ako, na-renew niya yung sarili niya. Ako po. Okay, next po tayo. It is a new 2 Corinthians, tingnan natin po yan. Chapter 5, verse 17. 2 Corinthians 5:17. Sabi niya po dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, it is a new creature. Na kung saan, pag ikaw na kay Kristo ka na, bagong nilalang ka na. Okay po? So, pag may bagong nilalang, merong lumang nilalang. Tama po? May bago. So, ibig sabihin, may luma. Pero yung dalawang yan, magkasama pa rin kasi buhay ka pa. Okay? Tuloy natin. Sabi niya dito, tinawag ditong old nature na, it is called the, ayan, tusan natin John chapter 3 and verse 6. John chapter 3 and verse 6, sabi niya dito, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. So, tinawag po siya flesh. At yung isa tinawag na spirit. Okay, so, gagaling na mga to, no? Okay, pasado na. Okay, Matthew 26 verse 41. Matthew chapter 26 verse 41. Sabi niya, watch and pray that ye enter not into temptation. Ako, kaya nga magmasid at nananalangin. Yung mga Kristyano dapat ganyan lagi ginagawa para maiwas daw tayo sa tukso o sa kapahamakan. Ano ba? Sabi niya, kaya lagi dapat nagpre-pray kayo, huwag niyo kakalimutan yung prayer time niyo sa Panginoon. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, sinabi na naman niya, pinagkumpara niya, yung old nature po is weak. At yung spirito ay willing. Okay, okay. So, yung physical, yung flesh mo natin, yung old nature natin, mahina. Bakit mahina? Kaya pag nag-church, diba? Mahina eh. Pero yung spirito, naniniwala ko, gusto niyo naman eh. Gusto niyo makinig, di ba po? Pero yung flesh, mahina. So, anong gagawin niyo po? Na kung saan, yung sarili natin, palakasin pa natin sa spirito natin, para pagdating sa church, na po, makapakinig kayo ng salita ng Panginoon, yung physical nyo na pangangatawan, ang gawin natin, matulog kayo maaga, Sabado ng gabi, tulog na ng maaga, para linggo, pag nakikinig kayo ba, so nakagano kayo. Alam bakit? Kasi gising na gising. Diba? At least hindi gumagano, diba? Buhay na gano'n. Okay, next po tayo. Ulit natin. Sabi niya dito, ngayon ito na yung problema. Dahil may flesh, may spirito, next po tayo, merong struggle ngayon. Opo, may struggle. Kasi sabi niya, dahil meron kang old, meron kang new, may inner conflict ngayon. Meron naglalaban ngayon sa loob-loob mo. Sabi ng Galatians chapter 5 and verse 17. Sabi ng Galatians chapter 5 and verse 17. Okay, nandiyan po ba? Okay, pakibasa. Ready? Go! For the flesh step against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one to the other, so that you cannot do things that you would. Okay, so ang sagot ay Contrary.
the flesh, Tama, namran lang. and the spirit. contrary against one another. Okay? Tama. Last, ako, against one another. Maba po eh. Ako, last. Okay? Ibig sabihin ng last is, pagka na, kala nyo haba, no? Nadaya ko kayo. Alam niyo sa school, di ba yung pag-test card? Yes lang pala yung sagot, pero ang haba ng blank. Akala mo kung yung sagot, no? Pero yun lang pala yung sagot ako. Last, o ibig sabihin ng last is nagnanasa o kagustuhan na masunod. Ang spirito at saka yung flesh, naglalaban yan. Yung isa gusto niya masunod siya eh. Gusto niya gumawa ng mali. Yung isa, yung spirito, gusto niya gumawa ng tama. So silang dalawa naglalas po o meron silang kagustuhan na masunod. Pero nasa inyo po yun, kung sino susunod mo. Nakuha po. Okay? Next, sabi niya dito, because of this, the believer often finds that he, tingnan natin, 5:17. Ano nakasulat po? And these are contrary one to another so that he cannot do the things that he would. That he, ano po nakasulat? That he, yung walang na, cannot, Do the things that he would. yan. Dahil naglalaban yung sa spirito at saka yung flesh, may isang desisyon, gusto pumatol, gusto makipag-away, ako, o meron isang desisyon, pag tinaya mo konti, mas magiging okay, naglalaban ngayon sa spirito mo at sa yung flesh mo. Dayain mo na lang para maging okay na. Tapos na yung problema mo. O sabi ng spirito, huwag mo dayain kasi yun na may tama. Gawin mo, kahit mapagod ka, importante ginawa mo yung tama. Okay, magdidesisyon ka ngayon. Mahirapan ka? Madadalian ka? Madadalian ka, kaso ginaya mo. Mahirapan ka, hindi mo na ginaya. So, hindi masusunod. Ngayon, imbes na magawa mo yung dapat magawa, sabi niya, nahihirapan tuloy, kaya minsan, you cannot do. Minsan, ang gagawin mo, papatol ka dun sa madali, pero mali. Okay po, imbes na ginawa mo yung tama. Kaya nahihirapan ngayon sa spirito. Merong conflict, nahihirapan yung sarili mo ngayon. Ako niyo po, yan yung dahilan, bakit sa kaya nga dapat meron tayong crucified life. Pinapako natin yung kagustuhan ng laman. Ano po? Okay, nakuha niyo po ako. Yan yung pinag-uusapan po natin. Next, sabi niya dito, according to James chapter 4 and verse 5, sabi niya, the spirit lasts to the point of, ito natin, pag isa rin dyan, James chapter 4 verse 5. Ito na po ba? Nasa already go. Do you think that your sin in vain, the spirit, the blood, Okay, so ano po din sagot dyan? To the point of silence. Okay? To the point of envy. Ako, envy o pagkaingit. Ako. Yung spirito, gusto niyang masunod siya na kung saan dumadating sa punto na naiingit siya kasi minsan lagi tayo, mas pinapakinggan natin yung flesh natin kaysa sa spirito natin. Nagawin natin yung tama. Yung old nature natin, yung sinusunod natin kaysa yung nature natin. Nakuha niyo pa? Okay, sabi niya dito si Paul, na experience niya sa Romans 7 verse 18. Siguro sa natin yan. Romans chapter 7 and verse 18. Sabi niya po dito. Ano po ba? Ready, go. for I know that in me, that is in myself, there are no good things, for the will is present with me, but how to perform that which is good I find not. And si Paul daw na-experience niya na meron siyang desire, meron siyang kagustuhan na gawin niyang tama. Pero nag-struggle siya sa performance. Naranasan niyo na po yan? Gusto mong gawin yung tama eh. Pero hindi mo ma-perform. Kulang ka sa performance, hindi mo magawa. Ano? Kasi bakit? Wala eh. Kumbaga sa aso, napapakain mo yung maitim na aso kaysa doon sa maputi. Kaya pag meron kang desisyon, lagi yung desisyon natin ay mali. Yung itim mo pinapakain mo kasi mali. Kaya ngayon yung dahilan, bakit sabi ko, basa kayo ng Bible.
Pray kayo, araw-araw. Magbasa kayo. Kung hindi kaya talaga, 1 chapter a day. Magbasa tayo para kahit paano napapakain niyo sa spiritual nyo. Kasi hindi naman tayo laging araw-araw nag-church. Araw-araw ba tayo nag-church? Eh, pinapakain natin ngayon yung sa spiritual natin. Pag hindi kayo nagbasa ng Bible, isang beses na kayo sa isang linggo kumakain. Kita nyo? Yung sa spiritual nyo, pinapakain nyo, isang beses lang sa isang linggo kasi every Sunday lang tayo nag-church. O, kaya minsan may Wednesday prayer, hindi pala minsan, bawat Wednesday may prayer time tayo para kahit paano napakain kayo ulit. O, sino magpapakain ng Monday, Tuesday, o Wednesday, naging na tayo, Thursday, Friday, Saturday, sino magpapakain sa inyo? Wala. O kayo mismo, pakainin niyo yung sarili niyo, basa kayo ng salita ng Panginoon, nag-pray kayo. Nakuha mo, parang napapakain sa spiritual. Next one. Sabi niya dito, merong 4 spiritual law yung sinabi po ng Bible na po. Okay, so meron po sinasabi dyan, number 1, the law of God. Sabi ng Romans chapter 7. Okay, Romans chapter 7 and verse 1. Okay. Para matulungan po daw tayo sa spirito natin at sa paglaban natin sa old sinful nature po natin, gagamit tayo ng salita ng Panginoon. At itong law po na ito is, sabi niya dito sa verse 12, tingnan niya, verse 12, Romans 7 verse 12, ang salita po ng Panginoon o yung law ay, sabi niya sa verse 12, pakibasa po, ready, go. Wherefore the law is holy, and the commandment holy and just and good. Okay, so yung law is Holy and just and good. okay, amen. Good, naman. Yan yung ating salita ng Panginoon. Okay? At sa verse 14, sabi niya po dito, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. At yung law na yan is spiritual, tama? Diba? Okay. So, yung banal na salita ng Panginoon, spiritual yan. Tayo yung carnal, po. Tayo yung gusto ng lamat eh. Tayo yung ayaw mag-church, tinatamad minsan, may sakit, tinatamad, sumakit yung kuko, ayaw hindi na mag-church, di ba po? Maraming pwede magpapigil sa atin. Pero ngayon magdidesisyon ka, magpapatuloy ka. O hindi. Tuloy natin, next. Marami na po. Ano po sabi niya? Itong law na to enables us to... Okay, tingnan natin yan. Sa Romans chapter 3, verse 20. Romans chapter 3 and verse 20. Hindi na po ba? Okay, so pakibasa, ready, go. Therefore, by the means of the law, everyone who flesh be justified in his sight, For by the law is the knowledge of sin. Ayan. So, yung law daw enables us to Romans chapter 7 basa ko? Romans chapter 3 verse 20. Ako. Okay? At sabi niya dito sa Romans chapter 7 and verse 7. Hindi, tama mo yan. 3 verse 20. So, ano po yun? Okay? For by the law is, ano po? No. Knowledge, no? Tama. Malalaman mo daw. So, know. Ano? Enables us to know. Ano? Malalaman mo. Ano? Kaya nga may batas. Paano nyo nalaman na hindi pala magandang pumapat? Ang ganda naman yun. Ha? Sinabi sa Bible, di ba? Kaya nalaman mo. Paano nalaman ang batas na hindi pala magandang pumapat? Hindi pwede yan. Yun ang Kailangan batas yan. natin. Ay, bigyan mo kasi yan. Sa gusto mo, ano po, kinuha po nila yan sa knowledge sa Bible. Lalo na yung sa batas ng Amerika. Foundation po ng batas ng Amerika is kasi nagsimula po yung bansang Amerika na Christian nation po. Kaya nga tingnan niyo yung pera nila, yung dollar, nakita ng dollar. Ang sulat doon, ano po? In God we trust. Gusto na nga nila patanggal yun dahil marami na ngayon mga atheists o mga taong hindi naniniwala sa Diyos sa Amerika. Pero kung
titignan mo noon pa, nagsimula po sila sa Bible. Kaya nalaman natin na po, kaya yung law, nakakatulong sa atin para malaman daw natin yung mali. At sabi niya dito, letter C, this law makes sin to be exceeding. So verse 13, tingnan natin yan. Okay. Romans chapter 7 and verse 13. Romans chapter 7 and verse 13. Nandiyan na po ba? Basa, ready, go. Worse than that which is good may God unto me. For it but sin that is my mercy, working that might become exceeding sinful. Okay, so yung law o yung salita ng Panginoon o yung batas na po, okay, ang ginagawa niya yung kasalanan exceeding sinful. Na kung saan yung kasalanan, pinapakita ng Bible na kasalanan masama yan. Doon tayo, di ba, naniniwala ka eh. Mabait ka naman eh. Diba? Mabait ka naman eh. Okay ka naman eh. Bigyan mo na. Nagkakasala ka, pero gumawa ka naman mabuti. Pero saan natin nalaman na yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan? Sa Bible. Nalaman natin na kahit kapiranggot pala ng kasalanan, yung pala yung magdadala sa iyo sa impyerno. Punta ka doon. Bigyan mo na. Malaki, maliit na kasalanan pa rin yan. Ayaw yan ng Diyos. Kaya yung salita ng Panginoon, yan yung nagpapakita sa atin na yung kasalanan. Sinful yan. Ayaw yan ng Diyos at madumi yan sa harap ng Panginoon. This law declares man guilty. Tama. Guilty before God. Na kung saan yung tao, guilty siya sa harap ng Panginoon. Babasahin yan, chapter 3, verse 19. Ako. Tuloy na natin. Sabi na dito, the believer's new nature, inward man, lang in this law. Tingnan natin. Verse 22, chapter 7, and verse 22. Okay, nandiyan na po ba? Pagbasa, ready, go. For I delight in the law of God. Kayo po ikaw, Kristyano ka na, yung salita ng Panginoon ay delight, yun. Nakita na? Napindot. Napindot. Galing ko rin. Delight ako. May tuwa ka. Kaya sana kayo natutuwa na nababagi na kayo ng salita ng Panginoon. Kung di ka natutuwa, may malaking question mark sa'yo, bakit natutuwa sa salita ng Panginoon? Ano ba yung Diyos sa'yo? Diba? Boring lang ba yung Diyos sa'yo? Wala bang pakinabang yung salita ng Panginoon sa'yo? Ako, kaya dapat kung Kristyano ka na, dapat meron ang bilay natutuwa sa Panginoon. Number 2, malapit na mo. The law of sin. Ako, sa verse 21, this law is soon discovered to be a reality by every Christian. Sabi, it states that evil is still present with us even though we have been saved. Lagi niyong tandaan, 7 verse 21, sabi niya, I find then that the law, then I will do good, evil is present with me. Lagi niyong tandaan, dahil ikaw, buhay ka pa, may flesh ka pa, lagi, wala kang magawa eh, susunod yan eh. Pwede ba na hindi nila kasama yung katawan niya? Pwede ba? Ano ka? Paano kaya? Hindi nyo kasama yung katawan niya? Pwede ba yan? Wala, kahit sa kung nakasama mo yun. Kasi may masakit pa dyan eh. Di ba po? So itong flesh po natin, kasama natin, kaya wala tayong magawa eh. Kailangan natin silang labanan. Sabi niya po dito, number 3, the law of the mind. Sa verse 23. Ano po? 7 verse 23. Pagkasa po, ready, go. But I see another law in my members, wherein against the law of my mind, and leading me into captivity to the law of sin, which is in my members. Okay, sa verse 18, pagkasa po. For I know that in me, dwelleth no good thing, for no will is present with me, but how to perform that which is good I find. So yung mind decision, yung decision natin, bilang isang tao, tinawag dito sa verse 18 na ano po? Tinawag dito sa verse 18 na yung decision,
Tama, will. Ako, tinawag siyang will. Ako, will o kalooban. Ako, o ibig. Tayo lahat gusto natin na gumawa ng tama. May inner, dito sa loob mo gusto mo gumawa ng tama. Yan yung tinatawag kong will. Ako po, next, last ako. Sabi niya, the law of conflict. Okay? This law operates in our, okay, basahin natin ulit, 7 verse 23. Okay? Binasa na natin pala kanina yan. So, operates in our Mind. members, tama, members. Mind. Opo. Members na yun yung flesh po natin. Opo. Yung members natin, yung flesh natin, nagko-conflict po siya eh. Ito talaga yung laban eh. At itong laban po na ito, this law is constantly warring. Oh, warring. Opo. Warring against the law of God. Lagi niyo tandaan, dahil may flesh ka, gusto makipaglaban yan. Pero ang nangyayari po kasi ganito, dinidesisyonan natin na gumawa pa rin ng mali. Kahit narinig mo na ito. In the end, ikaw ang lugi, ikaw ang mapapahamak, ikaw ang talo. Kaya lagi in-encourage ko kayo, magkaroon tayo ng crucified life. Pinapako mo yan. Ako, ang isang buhay na sakripisyo, kailangan pinapako yan kasi tatakbo yan eh. Ako kaya, may aso doon, pero Jen, kung pinako ko yan at ginawa ko yung hotdog habang buhay siya, aalis yan. Tatakas. Ako di po. Kasi buhay siya. Tayo, buhay ka pa eh. Hindi mo pwedeng patayin yung sarili mo eh. Eh dahil buhay ka, itong flesh na ito, kasama mo, sabi mo, Lord, yung buhay ko para sa'yo, pag nilimuran kita, eh kaso gusto mo pa rin umalis. Gusto mo pa rin gawin yung sarili mo kagustuhan. Ayaw mo pa rin yung salita ng Panginoon, nasa flesh yan eh. Pero dyan sa loob-loob mo, may spirito ka, may new nature ka, gusto mo naman gawin yung tama. Ngayon, sino mananalo dyan, depende sa inyo. Sino ba yung pinapakain mo lagi? Puro ka ba drama o Facebook o chismis o ano man yung ginagawa natin sa buhay natin? O mas marami kang oras dito? No wonder, pag nagkaroon ng problema, pag may decision making, may decision ka ngayon, kung sino yung pinakain mo, siya yung nananalo. Pag puro ka dito sa mundo, puro TV, puro ano, di mo, busy ka magbasa ng Bible, pag may desisyon ka ngayon, lagi mananalo yung flesh. Palpak yung desisyon mo ngayon. Kapamakan sa'yo sa Panginoon. Dagdag, problema ngayon. Gusto mong maiwas ka doon? Basa ka ng Bible. Hindi ka mo nakailan ng Bible. Ako, wala kang Bible. Sabihin mo sa akin, nabigyan ko kayo. May Bible po dyan. Ako. Para, bakit? Basa kayo ng Bible. Hindi ka pa lang nagsimula. Basa ka sa book of John. Hanapin mo sa Bible, yung John. Bawat araw, basa kayo ng chapter 1. Isang what? Chapter 1, no? Next. Chapter 2. Ganun. Alis nakapagbasa ka. Nakapagsimula ka. Kaysa wala kang binabasa. Ako. So, tayo tayo na. Sige tayo. Saglit lang po tayo ngayon. So, ang nakapagit na mataan ako yung ulo. Pray po tayo. Ako. Tayo. Kumusta ba yung buhay Kristiyano natin? Pinapako mo na ba yung mga dapat ipako? O nananatili tayo na ginagawa pa rin natin yung mga mali sa harap ng Panginoon? Lagi po, desisyon niyo po yan. Ako. Magagawa lang ni Pastor, paulit-ulit na mag-remind sa inyo. Ayusin natin yung buhay natin. Paglikuran natin si Lord. Gawin natin yung tama. Pero lagi po yung desisyon nasa atin. Hindi ko po kayo mapilit. Kung sana pwede ko yung mapilit, gagawin ko po eh. Pero lahat po tayo binigyan ng choice ng Panginoon. Choice, pagpili. Kung gawin yung tama, gawin yung mali, nasa inyo po yun. Pero lagi nyo tandaan, pag ginawa nyo yung mali, tayo po yung lugi. Pag ginawa nyo yung tama, merong pagpapala. Pag ginawa nyo yung mali, merong pagpapalo. Ano po?
Lalo-lalo na kung ikaw, alam mo na yung tama at mali sa harap ng Panginoon. Tapos sasadyain pa natin na gumagawa ng kasalanan sa Kanya. Ayusin na po natin yung buhay natin para si Lord makapakinggan niya yung mga panalangin. Nag-uutuan pa, pinapanalangin mo. Kagalingan man ng asawa mo yan, protection niyo man, kagalingan ng mga anak niyo, maging maayos yung buhay ninyo, ma-provide yung mga pangangailangan nyo, maging maayos yung trabaho mo. Maraming iba't ibang halimbawa po dyan. Gusto mong mapakinggan yun ng Panginoon, alam niyo, baka minsan hindi tinutupad ng Diyos yung mga panalangin natin kasi patuloy tayo sa kasalanan na ginagawa natin. Tandaan niyo po, pag iniwan niyo yan, yung mga kasalanan na yan, hindi ka naman lugi. Tandaan niyo po, pag iniwan mo ang kasalanan, kahit kailan hindi ka lugi. At pinili mo yung Diyos, meron pagpapala. Hindi po ba ngayon, manalangin tayo sa Panginoon. Pumanalangin tayo. Panginoon, salamat po sa napakinggan po namin na salita po namin. Lord, ginagalang po. Ipawali po kami, Lord, magkaroon ng crucified life. Ipako na namin, Lord, mga kasalanan. Minsan, Lord, inaalagaan pa namin yung mga kasalanan po na ito. Tapos bandang huli, kami rin yung talo. Kami rin po, Lord, yung lugi. Kami rin, Lord, yung may problema. Sa una, Lord, parang okay lang. Pero bandang huli, imbes na naging madali pa para sa amin dahil sa kasalanan, ay lalo po kami yung talo. Panginoon, tulungan niyo po kami. May mga kasalanan po na yan na hindi po kaya-kaya, hindi po dapat po sa inyo. Itapon na po namin yan. At pagtingkuran na po namin kayo ng tapat para po meron po ang pagpapala. Panginoon, gabayin niyo po yung mga kapatid ko mamaya sa kanila po pag-uwi sa aming po pagtatapos ngayong oras po na ito. Lord, pinag-prepare ko rin po yung aming offering. Bless you po ito, Lord. May second offering po kami para po makatulong sa mga kapatid namin na namamasahe po. Kaya na po bahala mag-provide po sa kanila. Alam po, nahihirapan po sila, Lord. Pero po sa tulong po ninyo, naniniwala po na iko-provide yung mga pangangailangan po nila. Kaya pagpapatunay po ito, Lord, na kung saan kahit na mangyari, yung sasakyan man o wala, ang lilingkod po kami ng tapat po sa inyo. Mapurihin po kayo, Lord, sa lahat ng bagay po nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so magkaroon lang tayo ng second offering. Tulong natin sa mga namamasahe natin mga